Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung Toyota Vios na ibinlog ko po kahapon na ipinakita ko nga po sa inyo. Doon pa lang sa oil refilling cup ay marami na tayong nakuhang mga sludge. Ang reklamo ng may-ari po nito, kapag nagtagal daw sa traffic tapos nakabukas ang aircon, umuusok ng bluish o kaya naman puting usok kapag nirevolusyon yung makina. Ako naman, nung nakita ko itong oil sludge na to, saka yung oil sludge din doon sa BBT valve, talagang sinabi ko na delikado na pong gamitin ito. Kaya ipinaiwan ko na sa kanila at nagdesisyon naman sila na buksan yung ibabaw para makita yung sinasabi nga nating sludge. At binigyan ko na rin to ng verdict na ito ay posible na kung sakaling punong-puno ng sludge yung ibabaw ng cylinder head, ay baka tayo po ay mag-general overhaul or yung tinatawag nating refresh. Kasi pag talagang punong-puno ng sludge yung ibabaw ng cylinder head, hindi ordinaryong sludge yung talagang nagpuputik na doon sa ibabaw at matitigas na, sigurado yung ilalim niyan ay puno rin ng sludge at pwedeng maharangan or mabarahan yung strainer ng langis. Pati yung connecting rod, yung mga piston, lahat, pati doon sa mismong crankshaft, sigurado ay mayroon tong mga sludge. Kasi marami na akong nagawang ganito at ipinakita ko pa nga sa mga vlog ko. Pero ito mga kapatid, bago ko ipakita sa inyo yung resulta nung makina nito, nung binuksan na ni RJ, meron kasing nag-comment po sa vlog ko na ito kahapon. Ito po ang sabi ni DI Wolf. 10 years na yung Wigo ko, model 2016. Manual transmission. Since mineral oil gamit ko, wala problema hanggang ngayon. Kasi recommended ng Toyota Service Manual. Depende kasi sa gamit yan. Pag synthetic gamit mo at hindi mo masyadong ginagamit, magkakaroon talaga ng sludge yung engine mo. Baliktad yung kanyang pagkakaalam. Pag mineral oil ang gamit mo at hindi mo ginagamit, sigurado magkaka-sludge ang engine mo. Siguro hindi pa niya nakikita yung loob ng kanyang makina. Pero kung walang sludge, hindi naman talaga pare-parehas din. No, sabi mo nga, depende sa gamit. Baka ito, may pagkakataon na hindi ginagamit. Pero mali, yung sabihin mo na kapag fully synthetic ang gamit mo ay magkaka-sludge. Unless hindi mo talaga ginagamit ng ilang taon, o kaya isang taon at kalahati, hindi mo ginagamit. Or kung ginagamit mo man, hindi ka naman nag-change oil. Yun talaga, kahit na anong langis ang gamitin mo, mag-sludge yan. Pero, mas prone. Yung mineral oil, pag tagalin mo sa engine mo, hindi lang isang Toyota ang ginawa namin, pati mga Hyundai, maraming mga ganitong issue, pati mga Honda. Pakita mo, RJ. Ito po. Tignan nyo ang kinalabasan ng makina po nitong Vios na to. Hindi po ito ordinaryong sludge, mga kapatid. Tingnan nyo yan. Oh. Ito po, mineral oil ang gamit. Regular oil ng brand ng sasakyan na to. Sa tingin nyo ba ito makukuha lang to ng flashing lang? Hindi na po ito makukuha ng flashing lang. Tingnan nyo naman. Sa may-ari po nito, sana mapanood nyo po itong vlog na to. Kasi ito ay hindi na talaga pwede na itatap overhaul ko lang. Malamang pati ang mga piston ring nito ay napuno na rin ng sludge kasi gumagalaw yun yung oil ring saka yung piston ring. May movement yan kapag nag-aakyat baba ang piston mo. Karamihan nga, doon din naiipon yung mga dumi. Dahil biro mo, yung langis na nag-circulate doon sa engine mo, dumadaan dito. Grabing dumi. Abot mo nga sa akin yung intake manifold muna. Kaya ngayon, merong nakikita din yung may-ari nito na langis at usok na puti doon sa kanyang tambucho. Kasi biro mo, dito pa lang sa breather niya no? Dito rin, may tumutulo ng langis dyan ito, intake manifold po ito. Dapat walang langis to. Pwedeng magkaroon ng langis doon sa exhaust kasi doon lumalabas yung usok ng tambucho. Kaya lang, kapag ka may langis na papasok dito, dadaan dito sa intake manifold, papasok doon sa chamber, susunugin ngayon nung combustion doon sa chamber, yung langis na pumapasok na galing dito. Kaya ngayon nagkakaroon ng usok na puti. Grabe na yung sira nitong makina na to. Kaya kahapon, nung nire-revolusyon natin, nakita nyo naman may lumalabas na langis doon sa tambucho. Sige. Yan. Sige, may langis na lumalabas. Sige. Sige pa.
Hindi normal to. Ngayon, ang sabi ko sa may-ari, malalaman po natin yan kapag binuksan na natin ang inyong makina. Sinabi ko po yun doon sa vlog. At ito na nga po ang kinalabasan ng makina niya. Maayos pa yung sasakyan, napakaganda pang tignan nito. Nagkaganito ang kanyang makina. Ito yung gumagamit ng mineral oil. Nasaan yung cover? Kung gumagamit kayo ng mineral oil, siguraduhin nyo, 4 na buwan lang, palitan nyo na yan. Huwag nyong pagtatagalin ng 6 na buwan o kaya 1 taon. Hindi po advisable. Sa fully synthetic, talagang maganda kasi doon mayroong mga detergents para maglinis ng makina. Saka isa pa mga kapatid, RJ, hawakan mo to. Mas prone talaga kapag gumamit ka ng mineral oil, regular oil sa digasolinang sasakyan, tapos ganito pa ng mga modernong sasakyan na ang liliit ng mga oil galleries ng butas, yung passage ng mga langis, naku talagang masisira ang makina nyo. So itong Toyota Vios na to, aminado naman talaga yung may-ari na ang ginagamit niyang langis ay yung regular oil ng brand na ito. Siya mismo ang nagsabi kahapon, nagche-change oil naman siya. Sabi niya, every 5,000 kilometers, nagche-change oil siya. Bakit ganito ang nangyari? So ibig sabihin talaga, may problema yung ginagamit niyang langis. Or, noong bago pa to, hindi talaga sila nagche-change oil or talagang 1 taon or yung 10,000 kilometers. Ito tignan nyo eh. Kung bihira mong gamitin yung sasakyan mo sa loob ng 1 buwan, gaano mo katagal aabutin yung 10,000 kilometers? Diba? Gaano mo katagal yun pag-i-stayin yung langis dito? Eh kasi yun yung average na gamit per year. Average yun, yung araw-araw mong ginagamit ang sasakyan mo. Pero kung hindi mo nga ginagamit, tapos mineral oil lang nakalagay, ito po ang mangyayari. So ito mga kapatid, talagang ipupull down namin ang engine nito. Hihintayin ko lang yung go signal sa may-ari. Ito nga, intake to, pero tingnan nyo, basang-basanan lang iso. Intake yan, dapat ito, tiyo yan. Diba? Dapat walang langis yan. Ngayon, malalaman pa natin itong exhaust. Pagka ibinaba na natin itong cylinder head. Unahin mo munang ibaba yung cylinder head nito. Kapal oh. Tingnan nyo nito oh. Kapal. Oh, dito pa ito. Makapal din to. Oh. Oh, sigurado ang BBT nito. Naku, magbubukas na naman tayo sa BBT. Tapos alam niyo mga kapatid, ito pa. Yung BBT na yan, merong passage ng oil dyan sa gilid na ganon. Doon sa harap. At may strainer yun. Kapag ganitong sitwasyon ng langis mo, sigurado barado strainer nun. Kaya ito, ang sabi nung may-ari, naglo-low power. Kapag umusok na, naglo-low power na rin to. Paano hindi ka maglo-low power? Hindi na gumagana yung variable valve timing mo. Kasi barado na yung strainer na yon para gumana ngayon yung BBT mo. No, yung mag-advance siya at mag-delay. Yun ang trabaho nung kaya siya variable valve timing. Wala nang langis na papasok doon sa BBT kahit na okay pa itong valve na to, itong solenoid na to. Wala nang langis na papasok diyan. Tapos yung langis na dumadaan dito, may strainer pa yan doon sa loob na kayang-kayang barahan nung mga sludge na ito. Kaya siya naglo-low power. So ngayon, na-explain ko na sa inyo, pati doon sa may-ari, yung dahilan ba't naglo-low power ito. Eh kasi nga, sigurado yung passage nung langis na yon nababarahan na nung sobrang dami ng sludge na ito. Kaya doon sa nag-comment sa vlog ko, hindi man tayo nag-aaway, no? Hindi ko rin naman sinasabing mali yung sinasabi mo, pero ito malinaw na mineral oil talaga yung ginagamit niya rito. Si fully synthetic po ba yun? Ang ginagamit ko po as of now is yung regular na oil lang kasi nagpapalit po ako every 5,000 Every 5,000 kilometers. So ang gamit nyo yung regular na oil nung brand nga na yun. Opo. Sa dami kasi ng mga ginawa namin na hindi gumagamit ng synthetic oil, tapos ito pinagtatagal ngayon yung regular oil. Okay nga lang yan kung every 5,000 change oil ka, every 4,000 change oil ka. Pero pag tagalin mo, yung mineral oil na yan, tapos hindi mo pa ginagamit ng madalas, ito po talaga ang mangyayari. No? Ganyan talaga ang mangyayari sa engine nyo. Ngayon, kahit na synthetic oil yan or fully synthetic oil yan, kung hindi mo rin ginagamit, kung 1 taon, 2 taon na hindi mo gagamitin, posible rin. Kaya dapat ang sasakyan, ginagamit. Dapat ang sasakyan, umiinit yan palagi. Para yung langis mo, huwag mag-ilado, huwag kumapal ang viscosity. Kaya nga sa mga lugar na malalamig, ang viscosity ng langis niyan, 0W20. Dito sa Pilipinas, okay lang ang 5W30. Bakit?
Kasi pagka malamig na lugar, kumakapal din ang viscosity ng langis. What mo rito kung halimbawa hindi mo ginagamit ang sasakyan. Sabi ni The iWolf, 10 years na yung Wigo ko, model 2016. Ito, model 2014 to, mas matanda ito ng 2 taon dun sa Wigo mo. Kaya tignan mo rin yung makina mo kung iyan ay hindi pa nagkakaroon ng kahit konting sludge. Pag nagkakaroon na yan, pag-isip-isipan mo rin, baka kailangan mo na magpalit ng magandang langis. Ito, tinest drive ko rin to kahapon. Matigas din yung clutch nito kasi ito manual transmission. Kapag ka talagang naiangat na natin itong cylinder head at talagang may problema na rin yung makina niya, ipapasilip na rin natin yung kanyang clutch kit, no? Baka talagang manipis na rin yung mga clutch nito. Pero sabi mo, may narinig kang ingay kanina? Opo, nung inikot ko kasi to kasi gusto kong makita yung usok niya na Oo. wala naman. Kaso pag nagmi-minor po ako, sir, parang may nalagatok sa makina o kaya Sa clutch. transmission. Hindi Oo. ko lang alam kung So ngayon, na nakita mo na tong istura ng makina. possible sa makina po yun. Di ba? Ayun yun eh. Meron ka naririnig na ingay, meron kang complain na low power, tapos may complain ka na umuusok ng puti sa tambucho. Ngayon, ito na eh, nakita mo na eh. Yung mga lagutok na yon, pwedeng lagutok na rin yon ng makina. Pero, ito na po bibili to ng overhauling gasket. Hindi pwede dito yung tingi-tingi dahil gusto ko original yung overhauling gasket na bibili natin. Para lahat ng mga papalitang oil seal, valve seal, pati yung kanyang cylinder head gasket, lahat ay original na Toyota. Isa-isahin natin, at sabi ko nga doon sa vlog ko, ipapakita natin isa-isa yung mga makikita nating problema rito. Ngayon dito sa cylinder head, sigurado overhaul na itong cylinder head at malalaman pa natin mga kapatid kung nagkaroon ng problema to, yung kayas. Baka yan ay nagkaroon ng mga gasgas kasi nga posibleng hindi na napapasukan ng langis yung ibabaw nito, kaya pwedeng magkaroon siya ng gasgas sa pagitan nitong mga camshaft na to at saka doon sa bearing niya. Hanggang sa puntahan na ngayon natin yung makina. Huwag po kayong magtipid sa langis. Sabi ko nga po, ang buhay ng makina ay nasa langis. Kung gagamitan nyo ng mineral oil na talagang wala naman lang additives na nakahalo dyan, talagang delikado ang inyong mga makina. Tingnan nyo mga kapatid itong mga mineral oil na yan, although merong 5W30 na lumalabas pa ngayon na mineral oil, pero yan ay ginagamit lamang sa pag-break-in ng mga makina, yung mga bagong overhaul. Kasi yung mga mineral oil na yan, less po yan ng mga additives na inilalagay dyan. Nagpapalapat pa talaga yan ng mga piston at piston ring doon sa liner. Kaya nga siguro, ginagawa ng mga distributor, ng mga dealer o ng mga kasa na mineral oil lang muna ang ilagay dyan sa umpisa kasi nagpapalapat pa yan. Wala halos na mga additives na nakalagay dyan. Pero kapag nakapagpalapat ka na, dapat talaga fully synthetic oil na ang ilalagay mo. Kaso, tinuloy-tuloy mo ng 3 taon. Hindi na break-in yung 3 taon. Yung mga mineral oil na yan, pang break-in lang po yan. Pero gamitin mo after 3 years ng warranty mo, tapos ginamit mo pa, ikinontinue mo pa, na yung mga mineral oil na yan, na 5W30, pang break-in lang yan, delikado talaga yan sa makina mo. Sabi nga po ni AI, ito po sabi niya, yes, 5W30 viscosity is available in mineral conventional motor oil, though it is far less common today than synthetic or semi-synthetic blends because 5W30 is a multi-grade oil with wide viscosity gap. It typically requires synthetic-based stocks to remain stable under engine heat. However, ito na, mineral 5W30 oils do exist primarily as specialty break-in oils for new engines or as older spec passenger car motor oils. Yung mga talagang luma ng mga specs na passenger cars or doon sa mga bagong gawang mga makina pa lang, o yan nga, yung mga galing sa kasa, yung bagong bili mo pa lang na makina, yan lang ang gagamitin mo. Pero break-in lang yun. Break-in period lang. Tandaan nyo mga kapatid, pag umabot ka ng 3 taon, hindi na po yun break-in. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po ng aking channel. Tandaan nyo po, sa mga modelong sasakyan ngayon, gamitan mo yan ng break-in oil. Nasa sa inyo na po yan. Ito namang sinasabi ko ay opinion ko at base sa mga experience namin dito sa shop. Kung ayaw nyo pong pakinggan or ayaw nyo sundin, nasa sa inyo na po yan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.